Here's a simple sign that somebody is a bad person. Bibigyan ko kayo mga kapatid, baka lang may mapadaan sa inyo, mapakinggan nyo sandali ng mga signs ng bad person na alam ko. Unang-una, nagsisinungaling kalaban sa isang tao para sirain ang kanyang honor. Ginagawa yan ng mga politiko, ginagawa yan ng mga narcissist, ginagawa yan sa trabaho, ginagawa yan ng mga marites. Okay, nagsisinungaling para siraan ang ibang tao. Ikalawa, mga taong hindi kayang tanggapin ang katotohanan at tinitwist yung katotohanan para mukha silang mabait. Ako na yung unang magsasabi sa inyo, hindi ako mabait. Nagtatry ako maging maka-Diyos at sundin ang Diyos, pero baka sa impyerno pa rin ako pupunta. Wag lang sana yung pamilya ko, okay na ako. Pero nais kong iligtas pa rin ako ng Panginoong Hesukristo. Those who claim to be good, baka bad yan. Tignan nyo. Ikalawa, ng mga signs ng mga masasamang tao, yung talagang gusto lang nila ng kapakinabangan nila. Di bali nang mawasak lahat basta't nakinabang sila. Those who do not want na magtira sa kapwa, yung gusto niyang kainin lahat, tignan niyo yun. Ikatatlo, tatlo na ba? Nawala na ako sa bilang. I'm bad sa math. Mabasa kung pangilan man ito, 3 o 4 na sign ng mga masasamang tao. Yung mga nagpe-prey, P-R-E-Y, yung mga those who are predatory over people na walang kalaban-laban. Ako, gamitin ko muna sa sarili kong konteksto. Meron akong ex-girlfriend na sinabihan niya ako na ako daw ay predatory dahil ako daw ay nanliligaw ng mga girls na vulnerable. Yun yung akusasyon niya sa akin. Yung mga malulungkot na girls na nililigawan ko daw. So, sige, okay na. Ako na yung predator. Masamang tao na ako. So, yun. Yung mga sinasamantala yung kahinaan ng iba, bad yun. Sign ng, for example, meron akong experience ngayon na lang. Na-observe ko ito, personal knowledge, isang buntis sa palengke. Sundan itong lalaki na ito. Nagmamasid, nagmamanman. At ako naman, hindi yung buntis yung sinundan ko ha, yung lalaking mga 50 anyos na matangkad. Diyan sa may palengke ng Olongapo na talagang kung nasaan yung buntis, nandoon siya eh. Medyo na-challenge ako. Naghihintay ako may gawin siyang masama. Dukutin niya yung bag ng buntis. At talaga namang magugulat siya. Baka sakali may magawa ako. Hindi ako good. Ako ay bad din. Dahil minamanmanan ko yung lalaking yun. Basta yung mga matapang lang pagkaya nila yung tao. Sign na masamang tao yan. Yung mga pagduwag, yung mga duwag pagka hindi nila kaya yung tao. Walang prinsipyo. Tignan niyo yung mga taong yan. Di na ako lalayo, yung mga nasa quadcom natin. Matapang yan pagka tinutulig sila, gusto nila, imbitahan nila sa committee nila, tapos i-contempt. Pero sa labas, wherein we have freedom of speech, nag-iisipan din pala nilang gawan ka ng libel, mga ganyan, o siraan ka, pero sinabi na kasi ng Korte Suprema na kung ikaw ay politiko, hindi ka dapat balat sibuyas. Diba? Dapat pag tinutulig siya, katanggapin mo kasi ganun yung dating mo. Ako nga kahit na minamasama yung dating ko siya, normal na ng buhay,
Ay, sige na lang. Okay na. Masama ba ako sa tingin mo? Okay. Pag masyado ako mabait, boss, pakisuyo naman ng ganito. Akala niya, kayang-kaya ka niya. Pag inabuso niya ako at nakarinig siya sa akin, bah, teka, siga naman na daw ako. Ay, sige na, ako na masama. Di ba? Kung ikaw ay public servant, kung anong opinion sa'yo ng tao, tanggapin mo at patunayan mo sana hindi ka ganon. Kaso alam naman kasi nating ganon kayo, mga politiko. Sa pangilan na ba ako ng sign ng mga masasamang tao? Nananamantala sa iba, matapang lang pag liyamado sila, pero duwag pag... ano pa ba yung mga signs? Swapang. Alam niyo, may narinig ako dati. Merong nagsasangguni sa akin na tao. Tao siya. Sabi niya, tinatanong niya ako na, Brad, di ba may konti kang kaalaman sa batas? Sabi ko, oo, konti lang. Kaya okay lang ba wag mo akong tanungin? Pag batas, sa abogado ka magtanong. Yan. Sabi niya siya, hindi, opinion mo lang. Opinion mo lang. Sabi niya, anong opinion mo? Kasi kami, 12 kaming magkakapatid. Tapos, yung 7 dun sa mga kapatid ko, may anak na. Isa ako sa mga wala pa. Isa ako sa 5 wala pa. Yung mga anak nila, mayroong may 3 anak, may 2 anak. Ang sabi nila, dapat daw yung hatian sa resources ng pamilya o sa kung anumang manang inaasahan nila. Dapat pag mas maraming anak, mas marami sa kanya kasi kawawa naman siya, marami siyang anak. So sabi ko, hindi ako magsasalita ng legally speaking kasi hindi ako abogado. Pero sa opinion ko, kung 12 kayo magkakapatid, dapat siguro 1/12. Bawat isa sa inyo equal 1/12. Sa akin lang opinion yun. Yun yung makatao sa akin lang. Yung isang walang anak, same ang value. Kunwari, yung 1/12 is equals to 10 pesos. O, yung isang anak, yung wala pang anak, 10 pesos sa kanya. Yung may 3 anak, 10 pesos din sa kanya. Yung may 20 anak, 10 pesos lang sa kanya. Pinili niya yun mag-anak na madami. Diba? Dapat equal, sabi ko. Sabi kasi nila, dapat to, pag mas maraming anak, mas marami sa kanya. Mali yun. Sign yun ng masamang tao. Sa opinion ko lang. Swapang yun. So, sino mang swapang? O kaya sa trabaho, yung di pa kumakain yung katrabaho mo, may nagpakain. Tapos hindi pa kumakain yung katrabaho mo, hindi naman nagda-diet, di naman siya tapos binalot nyo na lahat para sa inyo. Tapos yung isang katrabaho mo, hindi mo pinakain. Dahil swapang ka, dahil siya naghihintay lang sa pila na sa huli siya. Huli siyang pupunta. Tapos ikaw, una-una ka doon, kinuha mo lahat. Ay, tignan niyo yung mga katrabaho nyo. Baka masamang tao yan. And last, dito sa aking pagsasalisalita ngayon na sineshare ko sa inyo. Last, para for today's video. Yung mga taong mahilig mangdikdik ng kapwa nila, lalong-lalo na ko ang tungkulin nila, ipagtanggol ito. Ibigyan ko kayo ng maliit na example. Susubukan ko bilisan. I only have less than a minute. Merong isang lawyer ng isang ahensya na alam ko na ang dapat na trabaho ng lawyer na yun is yung legalities ng ahensyang yun masunod. At kung meron man nagkasala o nagkaaberya siya na kasamahan, may pagtanggol niya, may represent niya, o may tuwid niya yung pagkakamali, o may areglo niya. Kasi dapat pinagtatanggol niya yung mga kasamahan niya. Pero dinidikdik niya. Pinag-iinitan niya. Pinahihirapan niya ang kanyang sariling mga kasama. Masamang tao yan. Baka masamang tao yan. Baka lang naman. Check the label. God bless.